Okay, we will live also. Continue. Okay, we are on live. Okay, so let's start with our study today. Brother, Yes. may tanong po ako. Pwede po magtanong. Sige. Ano ba umaga? Na ano lang po ako, parang na-curious lang po ako kasi 'di ba po sa after flood po, ano Ah, po, wait lang po. After flood po 'di ba pinagbawal na ng Diyos na kumain ng laman. aha. Bakit po sa Leviticus, nagbigay pa rin po siya ng mga unclean tsaka clean animals dun? Okay. Yung unclean and clean animals ay yun ay kanyan categories or designation na kung saan ay may clean at mga unclean na animals. Yan ay actually kung basahin mo yung sinulatan ni Ellen G. White, you cannot find Leviticus 11 in the whole writings of Ellen G. White. Dahil ang mensahe na dumating kay Ellen G. White is direct na noon si Ellen G. White ay kumakain pa ng baboy. Kung na yan, Adventist na yan. Ngunit binigyan siya ng Diyos ng what you call this mensahe sa health reform na direct to vegetarianism. Kaya wala kang mababasa sa writings ni Ellen G. White about Leviticus. Dahil direct si Ellen G. White na naging vegetarian. At yung pag yung sa Leviticus kasi ay kuan lang yun. It's actually designation or categories of those animals na mayroon siyang pagkakaiba, yung clean at saka unclean. Pero hindi yan ay allowance or tawag nito yung it's designation, parang paghiwalay lang ng mga animals. Pero hindi ibig sabihin na, okay, yes, pwede mo makain yan. God allows it. Pero ang original, kaya mayroong pahintulot yan ng Diyos. Pero yung consequence yan ng kasalanan. Gusto ng tao kasi yung magkaroon ng pagkain katulad sa panahon ng Israelites ay ayaw nila ng mana. Oh, gusto nila ng laman. Na actually nag-ulan siya ng quail. Kaya ano nangyari sa kanila? Maraming namatay at that time na kung saan ay dahil gusto nila ng laman, okay, pinaulan ng Panginoon ng quail. Kaya yung dahil sa kanilang sistema, gusto na kumain ng kumain nila. So ang nangyari sa mga Israelites, malalaman natin yan sa history na maraming namatay dahil doon sa kanilang katakawan sa laman. Ang sa Genesis chapter 9 verse 4 na sinasabi diyan na huwag kumain ng laman. Ang laman ay pag may dugo yan, talagang hindi dapat kainin. So ang ginagawa ng mga Israelites noon, they drained
Maroon talaga silang instrumento na pangkuan sa dugo. Ibig sabihin talagang walang lasa. Walang lasa ng dugo yung laman na kinakain ng mga Israelites. So it could be allowed na kumain ka ng clean foods, but you need to extract or to take away the blood from it. Yang sabi kasi sa Genesis chapter 9 verse 4 na huwag kang kumain ng laman. Anong dahilan bakit huwag kumain ng laman? Dahil doon sa dugo. Okay? Pag ang laman may dugo, then hindi talaga makakuha yan. You cannot really subsist on that or wag kainin. Ang tao ngayon masarap yung karne dahil may dugo. So sa mga Israelites noon ay talagang din-drain nila yan. Walang lasa. Ibig sabihin ay talagang walang dugo. Ang dugo kasi ang nagpapalasa doon eh. So, yung sa tanong na yan na bakit sa Leviticus ay may designation na ito malinis, pwede niyong kainin. Itong marumi ay hindi niyo dapat kainin. Yes, nandun na yun. After the flood, mayroong pagkakaiba. Doon pa lang nga sa pagpapasok sa arka mayroon ng designation doon na ito tagdalawa-dalawa ang marumi. Tagpito-pito, pitong pares yung malinis. So doon parang pagpapasok sa arka ay may malinis at may marumi. So it is classification of the animals to to survive after the flood na sabihin pwede makain ito. Pero ang guidance ng Panginoon, kung gusto niyong kumain ng karne na yan, huwag niyong kainin ng dugo. Yun lang ang actually ang isa sa mga prinsipyo dyan na bakit hindi kailangan kainin yung dugo. Pag ang laman na may dugo, talagang malasa yan. So, ang iniiwasan dyan yung dugo. Dahil sa dugo, nandyan ang dumi. Ang buhay, nandyan yung sakit, karamdaman dyan. Kaya maraming nagkakasakit because of this blood na nasa animals. Ang laman, yes, pag ang laman ay may dugo pa talaga yan, malasa yan. So yun ang nakita natin na prinsipyo dyan sa Leviticus, bakit may designation pa rin. Doon sa kwan pa naman, pagpasok sa arka, ay meron ng classification yan. May marumi at malinis. Ang provision lang ng Panginoon, okay, kung gusto mong kumain ng laman na yan, ay tanggalin mo yung dugo. Yun lang naman ang kwan doon na pero sa spirit of prophecy, wala kang makita, wala kang mabasa about Leviticus 11. Direct sa vegetarianism. So ang guidelines sa Panginoon at ang original na pagkain ng tao ay beans, yung mga seeds, at saka dinagdag lang yung gulay. Yan mapag-aralan natin sa ating series na dinagdag lang pala itong gulay. Ang gulay ay para sa animals. Kung ating mababasa natin yan, na dinagdag lang itong gulay para humaba yung buhay mo or madagdag kasi nandun yung sustansya at yan na tinatawag na meat para sa mga animals. Ang meat para sa tao ay yung mga buto, yung laman ng bungang kahoy, yan ang mga meat na pagkain ng tao. Ang original na pagkain ng mga animals ay yung mga gulay sa parang. So, ikuha natin yan. Itakal natin yan today.
yung pagbagsak ng tao, anong sumpa ng tao, anong Diyos sa tao, yan ang ating mapag-aralan pa. Okay? I hope that adds or that answers the question na sa Leviticus, yes, may classification. Doon pa man pagpasok ng mga animal sa arka, may classification niya, malinis at saka marumi. So designation na mayroong marumi at malinis. Pero ang guidelines ng Panginoon dyan sa chapter 9 verse 4 ay iwasan yung dugo na nasa laman. So kung gusto mong kumain ng laman na malinis, then drain the blood. Ayun ang sinasabi diyan sa Genesis chapter 9 verse 4 na bawal yung dugo kainin. Pero ngayon ang mga tao ay gusto nila ng dugo kasi masarap. Masarap daw. So yun ang isa sa mga nilabag ng tao na dapat hindi gawin ito, hindi mangyari na yung buhay, dugo. Kasi sabi diyan sa Genesis 9:4, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kainin. Kakainin o kakanin. So ang dugo, ang hindi makakain. Yes, ang laman. Kasi ang nasubsist ng mga animals na malilinis ay yung mga damo. 'Di ba? Mapapansin mo yung mga malinis diyan na ngumunguya, ang kanilang kinakain ay damo. Mga grass. So, yun ang naging composition ng kanyang katawan. So, pag yung mga animal or carnivorous naman, yung mga marumi ng mga hayop, anong kinakain nila? Laman ng tao, laman din ng hayop. Ibig sabihin, yung kanilang design ng kanilang ngipin ay may fangs sila to actually talagang kagat yan. Na yun ang kuha ng laman. So ang ngipin nila designed for o carnivorous. Kaya may carnivorous, may herbivorous. Yung herbivorous na mga animals, yun ang malinis. Bakit? Dahil ang kanilang kinakain ay halaman. So, ang kwan lang dyan, ang iwasan lang talaga, ang dugo. Yan ang i-connect natin doon sa kwan, sa bakit may malinis at marumi. So, ang malinis ay pwedeng kainin, pero kailangan walang dugo. Yun lang actually ang prinsipyo dyan. Na ang dugo ay yan ang dapat iwasan kasi sabi diyan, ngunit ang lamang may dugo o may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakainin o kakanin. Yun ang makakontin natin na mapag-aralan din natin sa chapter 9 yung bagay nito. Okay? Sige po. Okay. So dito tayo sa ating pag-aaral sa part 2. Part 2 ng chapter 3. Okay, itong part 1 natin, yung pagbagsak ng sangkatauhan ay nauna tayo dito sa temptasyon ng kaaway, yung strategy ng kaaway ni Satanas. Ginamit niya yung serpente para malinlang ang tao. Kaya nandyan yung sunod dyan yung pagbagsak ng tao, the fall of man. So atin ngayon pag-aralan yung the fall of man na kung saan ay mababasa natin sa verses 6 to 13. Pero bago pa man yan, ay magkuhan muna tayo ng ating prayer thought. Okay, ito ang prayer thought natin. Sabi sa inspirasyon,
Ang matinding kamunduhan ay isa sa pinakamatagumpay na tukso ni Satanas. Idinisenyo niya na panatilihin ang puso at isipan ng mga tao na labis na nalilibang sa mga makamundong atraksyon na walang puwang para sa makalangit na mga bagay. Kinokontrol niya ang kanilang mga isip na sa kanilang pag-ibig sa mundo. So ito yung talagang temptasyon ni Satan na kung saan ay ito ang nagdulot sa kasamaan sa ating sanglibutan. Ang mga bagay sa lupa ay lumalampas sa makalangit at inalis ang Panginoon sa kanilang paningin at pangunawa. So, pag malukob na ang ating isipan ng makamundong mga bagay, ay mawala na sa isip ang Panginoon. Ibig sabihin ay talagang ito na yung naidulot ng kasalanan ni Adan at ni Eva na lumukob sa ating katauhan ang likas na makanumundo. Ngunit nais ng Diyos na maibalik ito sa original. Kaya mayroon siyang katotohanan na ihayag sa tao para mapanumbalik ang original na kalagayan ng tao. Kaya dito sa ating pag-aaral ngayon ay ating maalaman, ating i-dig out kung ano ba ang mga dahilan at kaparaanan na talagang nahulog si Eva at si Adan sa pagkakasala at ano ang nangyari sa kanila. At pumasok nga po yung mga tinatawag nating, okay, ito yung pagkain mo. So, binigyan ng Diyos ang tao ng mga guidelines. Kaya actually sa umpisa pa lang, sa creation, ang lahat ng bagay ay very good. Sabi ng Panginoon, maganda, good ang creation niya. After niya ma-create yung mga bagay, lahat ng bagay sa lupa, sabi niya, it was very good. Napakabuti, napakaganda. Pero pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon ng di mabuting resulta. So ang resulta ay nagkakaroon ng karamdaman. Kaya mayroong bawal. Pumasok yung bawal, no? Kasi nalaman na ng tao ang mabuti at masama. Kaya ang utos ay kuwan na yan. It's already binding. Yes, ang karakter ng Panginoon is banal. Kaya yung mga banal na bagay ay nagagawa ng tao. Yun ang original niya na likas. Pero nabahiran ng makasarili at hindi kalooban ng Diyos. Kaya nagkaroon ng paalaala ang Panginoon or command para ikaw ay mabuhay, ito ang gawin mo. So may kuha na siya. Mayroon siyang tinatawag na utos. Utos ang Panginoon, okay? If you choose life, okay, gawin mo to. If you choose to be condemned, okay, you do your own. So, choose between life and death. So, ang utos ay actually paalaala na ito ay nalabag. Dahil ang likas ng tao ay nagkasala na. So, ibalik ng Panginoon yan sa obedience. Okay, with that in mind, tayo po muna ay manalangin sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin na nandito po kami upang aralin at unawain ang mga bagay na nangyari po sa kasaysayan, especially sa pagkahulog ng unang mga tao, si Adan at si Eva na nagkasala. Kaya't aming nais na ang inyong banal na espiritu ang siyang lumukob sa amin, Panginoon, upang maunawaan po namin ang mga bagay na aming napapag-aralan.
na ito ay maging guide sa amin upang kami ay mamuhay ng ayon lamang po sa inyong kalooban. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so, dito tayo sa bahagi ng kung saan ay ang pagkahulog ng tao or the fall of man. Kung ating basahin sa verses, umpisa natin sa 6, dito sa ating outline, sa ating pag-aaral, ay umpisa sa 7. Pero balikan natin yung verse 6. Okay, kung may Bible ka dyan, Sister Veronica, we can read that one. Genesis chapter 3, verse 6 to 13. Para mayroon tayong background ng ating pinag-aralan. Dito na nasentro ang ating ngayon pag-aaral sa Genesis chapter 3 verse 6 to 13. Okay po. Sabi po rito, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, Saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Okay. So, nakita natin ng flow kung paano nahulog o nagkasala si Adan sa si Eva. Si Eva ay nakita niya. Ibig sabihin, Satan used our senses. Okay? Na yung senses natin ay talagang nakita niya na maamo, yung talagang napakaganda, maganda at masarap kainin yung yun, yung bunga ng kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama. Yun ang pangalan ng kahoy na yan. Ngayon ay nagpitas siya, okay? Pumitas siya dahil yun narinig niya sa serpente at nakita niya na masarap naman ang pagkain ng serpente. So ibig sabihin talagang tinukso ng serpente itong si Eva. Ngayon nung kumain siya, binigay niya rin sa kanyang asawa. Ang asawa niya naman hindi na nagtatanong. Ngunit sa Spirit of Prophecy ay mababasa natin na si Adam ay talagang mayroon siyang isipan na paano na ito, mamatay yung asawa ko, so magkasama na lang kami. So, kumain din siya. So, doon pumasok yung tinatawag natin na pagkakasala. Nagkaroon ng violation. Violation, bakit? May command ng Panginoon. Anong command niya? Na pwede silang kumain ng mga bunga ng kahoy sa paligid ng Garden of Eden. Ngunit sa gitna ng halamanan ay mayroong isang kahoy na hindi dapat kainin dahil sa panahon na sila magkain nito ay sila'y mamatay. Ibig sabihin, this is actually a test of loyalty. Test of loyalty sa Panginoon na kung sila ba ay talagang tutupad or susunod sa ating Panginoon. So ang nangyari ay nagkasala sila. So anong nangyari ngayon? Pagkatapos na sila'y kumain ito,
ang solusyon ng tao. Dito natin makikita kung ano solusyon ng tao. Una ay magkuhan siya, magtahi. Magtahi ng igos. Yung igos ay pangtakip. Matakpan ang kanilang kahubuhan. Nakita nila ang kanilang sarili na hubo sila. Kaya sinabi niya sa Panginoon, yung noong naglalakad ng Panginoon sa garden, ay narinig niya yon. Narinig ng tao, ibig sabihin, alam ng tao na hinahanap na siya ng Panginoon. So, personalan o face-to-face, they can see God at that time. No? Kaya, yun ay sa creation na they can actually see God face-to-face at that time. Pero dahil sa pagkakasala, ayun ang nagtakip, actually naghadlang bakit hindi natin o hindi na makita ang Diyos dahil sa kasalanan. So yun ang naging hadlang na nagkaroon ng separation. So dito sa ating pag-aaral, we will get some of the spirit of prophecy na sinasabi na ito ang dahilan ng paghiwalay ng Diyos at ng tao. Sabi nga po rito sa Sign of the Times, October 3, 1895, paragraph 4, sabi rito, Adam, when he hid himself. So, nung tinago niya ang kanyang sarili o nagtago siya mula sa Diyos, ay ito yung pangalawa actually na solusyon nila. Ang una, tinakpan nila ang kanilang paghubo. Pangalawa, nagtago sila. Pangatlo, they blame each other. They blame each other kasi sabi ng lalaki, itong nilikha mo na babae, itong nagbigay sa akin eh. Sabi naman ng babae, tinukso ako ng serpente. Kaya yun ang actually daluyan o parang naging sistema na ng tao. Nung nagnakaw siya, kasi ang magulang ko, hindi ako na bigyan ng mabuting pag-aaral eh. So, hindi ako ng pag-aaral, wala akong trabaho, kaya nagnanakaw na lang ako. So, there is actually parang depensa sa sarili na kasi sa likas ko eh. Ito na yung nagisnan ko eh. Yun. So, ito ang mga kaparaanan ng tao para masolusyonan ang kasalanan. Yung pagtakip ng paggawa. Ibig sabihin, gagawa ng mabuti para matakpan yung masama. So yan ang tinatawag natin righteousness by works. Okay, righteousness by works. Tawag nito, parang tinatakpan mo. Mabuti naman ang ginagawa ko. Nagnakaw ako dahil para tulungan din ng mga masama. So there is actually a reason behind it to cover up, to justify. So yan ang yung kaparaanan ng tao. So dito, sabi rito, Adam when he hid himself from the approach of his heavenly Father, but let us not follow the example of Adam. Huwag nating sundin o gayahin ang halimbawa ni Adan. For not one of the human family can hide o hide himself from God. Walang makapagtago. Walang makatago sa harapan ng Panginoon. You may turn your face from God so that you cannot see Him, but you cannot place yourself where God will not see you. For the darkness is as the light to Him, and He knoweth every secret thing. So ito ay talagang na noong ginanap ng Panginoon, ang unang solusyon ng Diyos sa kasalanan ay hinanap. So hinanap ng Diyos ang tao. So dito pa lang ay makakuha na tayo ng sistema o proseso ng kaligtasan ng tao. Ang tao ay hindi naghahanap sa Diyos. Yan ang una. Okay? So, ibig sabihin, sino ang unang nagkasala? Ang tao, di ba?
anong ginawa niya para masolusyonan ang kasalanan niya o yung ginawa niya? Hindi siya lumapit sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, ang Diyos na ang naghanap sa kanya. So, walang kaligtasan sa tao dahil hindi siya lumapit sa Diyos. Kung siya ay lumapit sa Diyos, ay mayroong tinatawag na solusyon na yun sana ang solusyon ng dapat ginawa ng tao. Pero ang ginawa niya ay tinakpan niya ang kanyang kabubuhan. Wala namang nagsabi sa kanya na siya ay hubo. Yun ay tinatawag natin na pagkilala. Kasi ang bumabalot sa kanya ay kaluwalhatian. Yun ang nawala. Okay? Nawala yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang nasa loob ngayon, ang nasa tao ay likas ng kasalanan. Okay? Ibig sabihin, nagbago ang kanyang likas. Okay? So, ang kanyang likas na mabuti, nawala. Yun ang nawala actually. Yung likas ng Diyos, likas ng makadiyos ay nawala sa kanya. Dahil doon sa paglabag sa kautusan ng Panginoon na huwag kumain. Kumain siya. Kaya nagkaroon ng resulta. Ang resulta nito ay nawala ang kaluwalhatian o ang likas ng ating Diyos, ng makadiyos. Kasi nilikha ang tao sa wangis. Okay? Likeness ng Panginoon. So nawala yun. So yun ang dahilan ng sinabi ng Panginoon ay, saan kayo? Where are you? So hinanap sila. Ganun din ang sistema ngayon ng Panginoon sa atin. Hinahanap tayo ng Panginoon. Okay? Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Kuminsan kasi baliktad na hinahanap ko ang Panginoon. Okay. Hinahanap tayo ng Panginoon. Kaya ang katotohanan ay dumating. Ibig sabihin, may pinadala ang Diyos sa atin. Kung walang pinadala ang Diyos sa atin, ay hindi tayo nakatagpo. Okay? So yan ay gawain ng Panginoon. May mga tao na bakit hindi sila nakakilala or nakakita dahil sa kanilang likas na parang hindi apat kasi ang klase ng puso. Okay? Yung lupa, yung bato-batuhin, yung tawag nito, yung lupa na masukal, okay? Yung lupa na sa tabing daan, yung talagang kwan lang siya. Nandyan yung tinapak-tapakan yan. So yan ang pangatlo. Ang pang-apat ay yung mabuting lupa. Yung mabuting lupa ay talagang cultivated yan. Ibig sabihin, sa genes, sa kanyang lahi, ang lahi nito ay nandyan na naka-engrave yung lahi. Ibig sabihin, yung characteristics, nandyan. Mayroon siyang puso na bukas. Mayroong puso na bato-batuhin. So, ang bato-batuhin na yan, pwede bang maging buting lupa yan? Yes. Ang bato-batuhin na puso or buhay ay pwedeng maging mabuting lupa. Paano? Okay. Ito na yung paraan ng Diyos para ang bato-batuhin na yan ay maging mabuting lupa ay sa pamagitan ng matinding init at lamig. Babasag yan. Okay? So ang batong matigas, pag may patinding init na magkuhan dyan, at saka ikuan mo ng malamig na tubig, ay babasag. Ibig sabihin magkuhan siya, disintegrate. Mag-disintegrate siya, and then ang gawin ng Panginoon dyan, okay, may kailangan pa yan, especially sa mga marunong sa agriculture, ay may paraanan dyan na kung saan ay paano maging mabuti at matawag nito, mabunga itong lupa na pag tinaniman mo yan,
ay magkakaroon siya ng magandang tanim. So, kailangan mahanda yung puso. So, yun ang ginagawa ng Panginoon. May mga pagsubok na dumarating sa tao. Pag may matinding pagsubok at yan ang isang kaparanan, Panginoon, na yung matigas na puso ay mabuksan. At yun, magkaroon na siya ng kalagayan, sitwasyon na siya ay makaramdam, ako yata ay walang kakayanan. So there is an acknowledgement na kung saan ay kailangan niya ng Diyos. So ibig sabihin, yun ay mga kaparaanan ng Panginoon para maibalik ang tinatawag natin na likas na makatanggap ng mga bagay na ipagkaloob ng Panginoon. Kaya sa ating karanasan bilang tao, may mga pagsubok yan. Okay? Kaya may mga trials, sabi nga po sa Spirit of Prophecy, trials are salary. Trials are salary. Bakit salary? Kaya dahil doon na actually nagbabago ang antas ng ating buhay. Pagkalampas mo ng mga pagsubok na yan, ay maging maganda na yan. Katulad sa bago ka mag-grade 2, dadaan ka sa grade 1. At sa grade 1 ay mayroong pagsubok dyan, may test. Para pag pumasa ka sa test na yan, makaakyat ka sa second grade. Ganon din sa ating mga pagsubok. Ang mga pagsubok na yan, pag lumampas ka dyan, ay you will be going up. So, iyan ay paglago. So, ibig sabihin, ang mga pagsubok, ang mga kahirapan na ito, ay mga pag malampasan mo yan, then you will go to the higher level. So, yan yung prinsipyo dito sa solusyon ng Diyos sa kasalanan. Okay. Ayon dito sa reason of separation from God, ito ay sinulat sa Spirit of Prophecy kung ano ang mga rason bakit nagkaroon ng separasyon. Sabi rito, the question may arise in some minds why we as a people are separated from the world into little companies. Bakit kaya iniwalay din ng Panginoon yung in the little companies? Bakit may mga buklod-buklod na mga grupo ng mga tao? Yun ay katanungan ng marami, no? We answer, it is not because we choose to differ from those around us, but because we see the necessity of obeying all the requirements of God. Okay. So ito po yung rason bakit nagkakaroon ng hiwalay-hiwalay. Pagka tatawag nito yung paghati. Katulad sa matutunan natin dito sa history, bakit may mga wicked, may mga evil people? Yun ay pagkahiwalay. Ibig sabihin, may mga anak na mabuti, may masamang anak. Mayroong tumutupad na anak, mayroong hindi tumutupad na anak. So yan ay actually classification. Yun din ang nangyari dito sa paglalang ng Panginoon. Mayroong mabuti dyan, mayroong masama. So yan ang resulta ng kasalanan. Sa umpisa ay wala yan. Walang pagkakaalam sa mga bagay na ito. Nalalaman lamang yon nung nag-umpisa na nagsuway ang ating unang mga magulang. So ibig sabihin, wala sa isip ng tao ang kumain ng mga laman ng mga hayop na yan. Wala yan. Sa umpisa pa lang. Pero dahil sa kasalanan, yun, pumasok niyang isipan, pwede yan kainin. Ano ba ang dahilan ng Panginoon? Bakit hindi pwedeng kainin yan? So dito ay makabuo tayo ng mga prinsipyo. Bakit pinaintulutan ng Diyos na kainin yan? Pero hindi yan dapat kainin. Okay, so ito ay ang nangyari sa tao. Ganito. Sabi rito, it is not because we choose. Hindi natin pinili na mag-differ tayo o magkaiba tayo sa iba.
Hindi natin pinili yan. Anong dahilan nito? Dahil ito ay necessity. Kinakailangan na i-obey. Kasi sabi ng Panginoon, if you choose life, you have life. If you choose evil or death, then you will also you will suffer the consequence as well. So yun ang nangyayari sa tao. Okay? If any feel that it is of no consequence, yan. So itong sinasabi natin lagi, yung ginagawa natin ngayon, or ang nangyayari sa buhay ng tao ngayon, ay konsekwensya. Resulta yan ng ating pagpili. Sabihin natin, Panginoon, ito na ang nakagisnan. Ito na yung nangyari sa buhay namin. Ito ang tinuro ng magulang ko. Yes, pero binigyan tayo ng isip. Okay? Kaya pumapasok yung tinatawag natin the free will na binigay ng ating Panginoon sa atin. Kaya sabi rito, they have only to look back to Eden. Okay, balikan ko. If any feel that it is of no consequence whether we obey all His commandments or not, they have only to look back to Eden to see what dire result befell Adam and Eve because of disobedience. Kaya maalaala natin or binabalik-balikan natin ano bang nangyari kay Adam and Eve sa umpisa. Wala silang isip sa mga bagay na masama. Nangyari lamang yon noong pumasok ang kasalanan. Kaya nakaalam sila ng mabuti at masama. Sa umpisa pa lang, wala yan. Walang isip. Walang isip na, ibig sabihin ko, wala sa isip nila na may kasamaan. Pumasok lamang yon noong nagkasala sila. So, there is actually now the knowledge of good and evil. Doon actually ang likas ng tao na alam niya na ang mabuti at masama. Pero depende sa kanyang pag-choose. Okay? So dito ay makuha natin, maibalik natin na mayroong identification of yourself, of ourselves, if we are still as a result of consequence, or we have the light. Kaya ang liwanag ng Panginoon sa pamagitan ng kaniyang salita, yun ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Kung hindi nagbigay ang Panginoon ng pag-asa o ng liwanag sa atin, ay wala tayong pag-asa. Yun ang prinsipyo doon. Kaya dumating sa atin yung liwanag at ito ay pag-asa natin. Ang Panginoon ang gumawa niyan sa atin. Kaya noong hindi pa natin alam ang katotohanan, yes, bilang Seventh-day Adventist, mayroon tayong kapiranggot. Kapiranggot na katotohanan. Dahil doon sa pag-aaral sa Ezekiel chapter 4, kaya doon natin maunawaan ay by measure pala ang katotohanan. Ibig sabihin, may kapiranggot tayo na nalalaman, pero hindi buo. Kaya mayroon pang liwanag na ipadala ang Panginoon. Kaya doon sa 6th grade, kung mabalikan natin yan, na actually it's advanced studies, na ito ay may kulang pa dahil 6 in biblical prophecy is incomplete. Okay, sa pag-aaral sa propesya, ang 6 is actually the number of men. Bakit siyang number of men? Dahil sa ika-6 na araw, nilikha ang tao. Okay, so 6. Pero ang Panginoon, nagpahinga sa araw ng ika-7. That is complete. So, the number 7 is complete according to Acts of Apostles 5:85. So, completeness yan. So, mayroong liwanag na ito ang magbubuo sa kulang. Kaya, itong mensaheng ito ay tinatawag din na fourth angel's message. It will give force and power to the third angel's message.
Yan ang actually yung additional dyan na katotohanan. No, kung saan ito ang magbigay ng kapangyarihan sa pangatlo, sa third angel's message. Kaya may tinatawag siyang fourth angel's message, the mighty angel of Revelation 18. So sabi rito na it is for us to choose whether we will go over the same ground as they in transgression, or whether we walked in the light that has shown upon us. So may liwanag. So ang Diyos nagbigay sa atin ng liwanag. Bakit? Hinanap tayo ng Diyos. Oh. Nung hinanap tayo ng Panginoon, hindi lang siya nag-ikot doon sa Garden of Eden. Ang ginawa pa ng Panginoon ay tinawag sila sa pangalan. Adan, saan ka? So, yun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Sister Veronica, saan ka? So, hinahanap ka ng Panginoon. So, ang umuudyok sa atin yung banal na espiritu na gusto nating malaman muli. Malaman natin. Gusto natin malaman. Kasi ang espiritu ng Diyos nandun na. Nandoon sa iyo. So, ibig sabihin, wala tayong kakayanan kasi. Noong nasa kalagayan tayo na parang baliwala lang tayo, ay hindi pa tumalab. Hindi pa tumalab yung espiritu. Ibig sabihin ay mayroong kapanahunan ng Diyos na tayo tawagin. Kaya may mga sirkumstansya sa ating buhay na pangyayari yan na God allows it to happen so that you can realize na kung saan, ay Panginoon, nakaranas ako ng ganito, nakaranas ako ng ganyan, bakit ganito ang buhay ko noon, ngayon ay ganito na, salamat Panginoon. So there is actually an appreciation na hinanap tayo ng Panginoon, ang Diyos ang humanap sa atin. Sabi rito, and be found of our Heavenly Father in the path of humble obedience. His blessings and promises are for those who love and obey Him. Kaya yan ang talagang nais ng Panginoon na yung kanyang nahanap na may pagpakumbaba. Kung hindi nagpakumbaba at hindi sumagot si Adam, patuloy lang siya na nagtago, ay walang solusyon dyan. Oh. So, ang solusyon ng Diyos, hinanap sila. Pangalawa, tinawag. At noong tinawag niya na, ano pong ginawa ng Panginoon? Dinamitan sila. Oh. So, ang Diyos ang nagpadamit sa kanila ng yung balat ng hayop o balat ng kornero. Ang kornero na yon ay siyempre pag tinanggal mo yung balat niya, ay ibig sabihin yung karnero na yon ay patay. So yan ang unang killer actually, ang Diyos. Bakit? Kasi ayun ay simbolo ng kanyang solusyon. Solusyon para maahon ang tao sa kasalanan. Oh. Siya ang naglalang, siya kumitil. Bakit? Para masolusyonan ang kasalanan ng tao. Okay. So, ang kanyang damit, pagkatapos na nakita, tumugon si Adam, dinamitan ng ating Panginoon. Yan actually yung damit ng katwiran ni Kristo. Yun ay simbolo. Kaya sinasabi natin sa pag-aaral sa Biblia, ang institution of grace ay tinatag. Ibig sabihin, mayroong institution of kingdom of grace na mamayani. Kaya nagkaroon ng pag-asa ang tao. Bakit? Kung magpatulo ka ng dugo, yan ay simbolo ng kamatayan ni Kristo. So yun ang solusyon. Solusyon sa kasalanan. Kaya yung mga Hudyo, yung mga una nating mga magulang sa panahon ni Adam hanggang sa panahon ni Abraham, Moses, hanggang sa kapanahunan na tinupad yung propesiya niyan sa panahon ni Kristo, si Kristo ang katapusan na pagpatulo ng dugo. So ibig sabihin,
ay yung mga nauna na nagpatulo ng dugo para mapatawad sila, yan ay simbolo ng kamatayan ni Kristo. So yun ang yung plan of salvation. Na kung saan ang plan of salvation, una, hinanap ng Diyos ang tao. Tinawag sa kanilang pangalan, dinamitan ng katwiran para mabuhay, bagamat sila'y mamatay. Okay? So, magkaroon ng consequence ng kanilang kasalanan, pero hindi pa yon ang punishment. So, resulta lang siya. Okay? So, kaya mayroong tinatawag na paghanap ang Diyos, tumugon ang tao, naging willing siya na sukluban siya ng katwiran. So, ang katwiran na yon hindi nanggaling sa tao. It is God's providence or intervention. Intervention yun ng Panginoon para masolusyonan ang kasalanan sa sanglibutan. Kaya ito yung pag-dig up natin ng biblical history na may pag-asa ang tao. Na ang Diyos mismo ang naggawa ng kaparaanan para masolusyonan ang kasalanan. Hindi nagsolusyon ang tao dyan. Ibig sabihin, wala tayong ginawa. Okay? Naging submission o submit lang tayo. Sa Adam and Eve, they submit to God. Okay? Sabi rin rito, like the angels, the dwellers in Eden had been placed upon probation. Kaya may probation, may panahon. May kapanahunan na ikaw ay lumago dyan. Okay? Hanggat matagpuan na kung saan ay ikaw ay talagang nagpili ng masama at mabuti, nagpatuloy ka, you are condemned. Pero kung namuhay ikaw ayon dun sa liwanag na binigay ng Diyos sa atin, then yun mga kapatid, may pag-asa tayo dyan. So their happy state could be retained only on condition of fidelity. Yung fidelity is actually faithfulness, yung pagiging tapat sa Creator. Kung anong utos ng Panginoon, kung sinunod po natin yun, then yun mga kapatid, yun ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Okay? So they could obey or leave. Maaari silang sumunod at mamuhay. Or disobey and perish. Magsalansang, hindi sumunod, at sila'y mawala. So, God had made them the recipient of rich blessings. But should they disregard His will, He who spared not the angels that sinned could not spare them. Siya na Diyos na hindi nga nag-spare o nagligtas doon sa mga kung patuloy na nagkasala ang anghel, ay talagang pinaparusahan yan. Yan ang Diyos. Siya ay just na Panginoon. So, could not spare them, transgression would forfeit His gifts and bring upon them misery and ruin. So, kung pinaintulutan lang ng Panginoon yan na mangyari sa tao, na hinayaan niya lang ang tao na ganun lang, walang pag-asa ang tao. Pero ang Diyos ay talagang just. Hinanap niya ang tao, tinawag niya sa pangalan, at dinamitan niya. So, may probation. Habang nandyan yung damit na yan ng katwiran ni Kristo, ay nandoon. Pero pag ikaw na mismo ang sabihin mo, lumabag ka, ayun po mga kapatid, yun ang talagang sukdulan ng probation na binigay sa atin ng Panginoon. Okay. So, conformity to God's ordained commands. Ito ang kinakailangan na tayo ay maging may kaugnayan or tayo ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Our first parents were not left without a warning. Ito po talagang tumpak na kwan dito.
na ang Diyos ay may mga kanyan, may mga warning bago pa man mangyari ang lahat. Ano? So, without a warning of danger that threaten them. So there is actually a warning that God told the humanity o sinasabihan niyang tao ganito ang mangyari. If you disobey, this will be the consequence. At mayroon po yung parusa din. Okay? Heavenly messengers opened to them the history of Satan's fall and his plots for their destruction. So sa spirit of prophecy, ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos itong si Adam and Eve na malaman ang history, ang kasaysayan ni Satanas. Kung ano ang nangyari sa langit. Ibig sabihin, mayroon nang nangyari na rebellion sa langit. Noong pagkasala ni Adan at ni Eva, ay may naganap na awayan or tunggalian sa langit, no? Na kung saan itong si Satan, Lucifer, ay gusto niya rin yung nilikha ng Panginoon ay mapasama niya. Ibig sabihin, magkaroon siya ng kadamay o karamay sa kanyang kasalanan. Ganon din ang nangyari doon sa mga angels. One-third of the angels, okay, na kung saan yun po ay nadali, okay, sa pag-aaral yan sa Revelation chapter 12. Okay? So Satan falls, nahulog din siya sa pagkakasala. Okay? Pero may access pa siya sa langit. Unfolding more fully the nature of of the divine government which the prince of evil was trying to overthrow. It was by disobedience to the just commands of God that Satan and his host had fallen. How important then that Adam and Eve should honor that law by which alone it was possible for order and equity to be maintained. Para ma-maintain yung order, yung sistema, yung pagkapantay ng lahat, ay kailangan lang po yung pagsunod, obedience to the commands of the Lord. Na kung saan ay if we disobey, then that order will be cut off. Okay, may provision. So, ngayon sa ating buhay, may provision din tayo. Ang provision natin, habang may buhay, may pag-asa. Pag namatay ka, wala na. Kaya, hindi makabayad yung mga indulhensya ng iba. Ang indulhensya ng iba ay ipanalangin ka daw para umakyat naman yung kaluluwa mo. Yan ang turo ng iba. Na, okay, we will pray for that person para umangat naman siya galing sa limbo, papunta sa purgatorio. Tapos mapaangat na natin, papuntang langit. Yan ay hindi katuruan ng Biblia. Yan ay nasa Apokrypha. Sa Apokrypha books, yun ang hindi tinanggap sa mga Bible. Kasi yung 66 books, yan lang ang na-canonize, na included sa Bible na sang-ayon doon sa sinulatan ni Moses. Okay. Now, the law of God is as sacred as God Himself. Ito yung standard of character talaga natin, yung utos ng Panginoon. It is a revelation of His will. So, ibig sabihin, ang kautusan ng Panginoon ay siyang kanyang kalooban. Okay. Kalooban ng Panginoon yan. Kaya it is a necessity na sundin. Dahil we must submit to the will of our Creator. Kung ma-identify natin or acknowledge natin. Kasi may mga taong they identify themselves as is, but they have not acknowledged the creatorship of God. Hindi nila kinikilala na may Diyos, na ang Diyos ang lumalang
Kaya paano sila makasunod kung hindi nila nakilala ang Diyos? So makilala nila ang Diyos sa pamagitan ng katotohanan. Ang katotohanan ay dapat ipadala. Kaya doon sa Roma chapter 10, verse 17, ay sinabi doon, faith cometh by hearing. Hearing the word of Christ, the word of God. Pero sino ang makarinig kung walang pinadala? Kaya doon sa chapter 10 ng Roma, yun ang kaparaanan ng Panginoon na ang tao ay kanyang hinanap. Kaya ang Panginoon ay nagpapadala ng mga mensahero. Tulad yan, may Bible workers na dumating sa atin. Si Brother Rippy, dumating sa inyo. Okay? So yan ay provision ng Panginoon na pinadala siya. Okay? So yun po yung mga kaparaanan ng Panginoon na tayo'y hinanap. Okay? So kung nakaalam na natin, nalaman natin ang katotohanan, then the choice is ours. Hindi si Brother Rippy ang makaligtas sa atin. Ang katotohanan na ating sinundan, ating sinunod, dahil may kapangyarihan ng Diyos na tayo'y makasunod. Dahil wala tayong kakayanan na sundin ang mga bagay na ito dahil tayo ay patay espiritual. Binuhay tayo ng Diyos sa pamagitan ng katotohanan. The Spirit of Truth has the power. Kaya doon sa Hebrews chapter 4 ay nababanggit din doon na mayroon tinatawag na may nalabi na bayan ng Diyos. Ang nalabi na bayan ng Diyos ay sumusunod. Ibig sabihin, mayroon silang kapahingahan na sinusundan. Yan ang mababasa natin, Hebrews chapter 4, verse 7, na ang kapahingahan nila ay nasa ikapitong araw. Sabbath. Okay, so doon kinilala nila na ang Diyos ang siyang may lalang ng lahat ng bagay. Kaya nagpahinga sila sa ikapitong araw. Yan ang sa Hebrews chapter 4, verse 7. So yun po ay kabahagi ng plano ng kaligtasan. Okay, sabi pa po rito na the harmony of creation depends upon the perfect conformity of all beings. Okay? Of everything, animate or inanimate. Okay? Animate means inanimate, may buhay at walang buhay. Gumagalaw o hindi gumagalaw. So lahat ng bagay na yan ay nanggaling sa Panginoon. To the law of the Creator. So yan ay sa ilalim ng batas o sistema ng Panginoon na siyang lumalang. God has ordained laws for the government. Kaya may kaharian. Okay, ang kaharian ng Diyos may prinsipyo, may kautusan yan, may mga liwanag, may mga katotohanan. Kaya God will establish His kingdom and there are laws that governs His kingdom. Kaya yung mga utos na yan, yung mga kautusan, ay may iba't ibang bahagi din. Moral law, okay? Yung moral law is the character of God. Okay? Yung health laws, may utos sa mabuting kalusugan. Yan ay para mapananatili natin, ma-preserve natin ang ating katawan because this is the temple of God. Okay, 1 Corinthians na kung saan ay sinabi doon na we are actually God's temple. Chapter 3, verse 16. Okay? So sabi rito na to the law of the Creator, God has ordained laws of the government, not only of living beings, but all the operations of nature. Yan. So ibig sabihin, hindi lamang yan sa mga living creatures, yung kautusan na yan, yung sistema, kundi sa lahat. Lahat ng nilalang ng Panginoon, mayroon siyang sistema. So, sabi rito, everything is under fixed laws, which cannot be disregarded. But while everything in nature is governed by natural laws, man alone, of all that inhabits the earth,
is amenable to moral law. So, itong tao ay siya lamang ang mayroong hindi hindi siya ito yung nag-govern talaga sa nature natin. Dapat mangyari na we are governed by moral law. Yung moral law, yun na yung Ten Commandments, the character of God. That is actually founded in love. Okay? To man, the crowning work of creation, God has made power to understand His requirements. So, ang tao lamang ang siyang makaunawa, hindi yung mga hayop. Okay? Yung mga hayop was not made in the image of God. Yes, God actually formed them from the dust. Okay? Pero hindi siya nilikha ng Diyos na kawangis niya. So, ibig sabihin na hindi siya magkahalintulad ng tao. Okay? To comprehend the justice and beneficence of His law and its sacred claims upon Him, and a man unswerving obedience is required. Kaya talagang kinakailangan na sumunod ka. Bakit? Kung hindi sumunod, wala na. Wala kang pag-asa. So, doon pumapasok yung tinatawag nating acknowledgement and recognition of God's creatorship. Yes, identify yourself a human. Yes, tao tayo. Ma-identify mo. Pero have we acknowledged, atin bang kinikilala na tayo'y nilikha lang? Okay. So kung tayo'y nilikha lang, so whatever laws that governs our creator or creature sa ating kalikasan ay dapat sundin. Actually, it's actually a nature. Kaya binabalik ng Panginoon yung nature na yon, na tayo ay nabahiran ng nature ng wicked. Ngayon, ang obedience na yan, ang pagsunod actually, yun ang nature ng tao noon, obedient. Pero yun nagkaroon ng nature na iba na. So, ibabalik ng Panginoon yan. So, God asked Adam and Eve many questions. Genesis chapter 3, 9, 13, and 11 and 13. Ito yung tatlo ng mga verses na kung saan ay mga tanong ng Panginoon yan. Okay? Their question or the answers were trying to conceal their sin. Ang kanilang mga sagot ay para matakpan, para matago ang kanilang kasalanan. Okay? So, self-justification, yan ang tao. So, yan ang likas na ng tao ngayon dahil sa kasalanan. And then, ito yung tatlo na yan eh. Una, sin. Okay? Self-justification. And then, blaming others. Yan ang ginawa ni Eva. Okay? Sabi ni Eva, itong serpente ay nagkuan sa akin, nagtukso. So blame. Biniblame niya yung kasalanan na siya naman ang gumawa noon. Kasi self yun eh. Sarili. So she was tested. Adam and Eve fell deceived. Sila nahulog na nilinlang. They had believed in a false expectation. Sila ay nanampalataya doon sa mali na pagkakilala. Okay? Their sin was separating them from God. So we are separated. Ayon sa Isaiah 59 verse 2, our sin hid the face of the Lord, or kahit yung panalangin natin ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ibig sabihin ay ang naghiwalay sa atin sa Diyos ay kasalanan. Kaya ang liwanag, ayan ang nagbibigay sa atin ng buhay. So itong patay na buhay natin
Ang liwanag ay unti-unting pinupukaw tayo. And then, you will then open and then it will become one. So, it become your nature. Yun yung tinatawag natin na the divine nature of God mixed or joined with the human nature. Kaya si Jesus Christ died. Siya ay nagkatawang tao para yung obedience niya dahil doon sa liwanag na siya mismo ang pinagmulan niyan ay nagbigay ng pag-asa sa tao. Yan ang sinasabi doon sa chapter 1 ng John chapter 1 verses 1 to 4. Basahin mo nga, Sister Veronica, para at least may karagdagan kang input doon. Okay po. John chapter 1 verse 1 to 4. John chapter 1, 1 to 4. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Okay. So yan ang talagang tumpak diyan na pagka-describe na kung paano ang Panginoon ay naging bahagi doon sa creation. Ang creation na yon ang ginamit ng Panginoon, 'di ba, noong nag-create siya. Let there be light. Yung salita na yon, sino yon? Siya yung Diyos. At dahil sa kanya ay nalalang ang lahat. Yun ang mystery of Godhead. Yun ang misteryo ng pagka-Diyos na siya mismo ang lumalang, siya mismo yung na word na yon, okay? Na kung wala yung word na yan, ay walang nilikha. At yung buhay na kanyang nilikha, yan ang maging liwanag ng tao. Ibig sabihin, yung buhay, yung creation, the whole creation is actually a revelation or a manifestation that He exists. At kung sundan pa natin yan sa verse 14, pakibasa ng verse 14. Kung sino yon, yung word na yan. John 1 verse 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalalatian. Kalahatiang gaya ng saratanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Okay. So yan ang pagpapatunay na yung salita na yon na God declares, let there be light. Yung word na yon ay siyang kasama ng Diyos at siya rin ay Diyos. At sabi diyan sa 14 na ang word na yon, yung salita na yon, ay nagkatawang tao at nanahan at ang kanyang kaluwalhatian na ito ay kaluwalhatian ng anak ng Diyos na siyang si Kristo. Okay, so siya ngayon yung liwanag na pag-asa ng tao. Kaya ngayon, ang liwanag na ito ay unti-unti niyang dinadala sa atin. Kaya may mga grains na pinapakain sa tao para manumbalik yun. Kasi tinapakan yun eh. And then, the 7 is the pure that will actually make it full, complete. Kaya kung wala kang pang-7, ay wala talaga. Kasi imperfect yan. Yan ang tinatawag tatak ng hayop. 666. Kahit 3 beses mo pa yan na 666, ikaw pa rin ang gumaganap dyan. Ibig sabihin, it is human instrument, human invention. Kahit anong gawa ng tao para sa katwiran ay walang bisa yan. Kaya yung kahit anong gawin para isahin ang sanglibutan, yan ang mangyayari sa sandilo. Okay? Isahin nila yung sanglibutan, isahin nila yung kautusan. They want that people will be united. Pero united sa ano? United in their own
hands. Kaya kahit 3-6 pa yan, walang magagawa yan. Ang number of God is 7. The completeness, ang pagkakaisa ay matatagpuan lamang sa Diyos. Hindi yung sa pamagitan ng sistema ng tao. Okay? May mga sistemang tao para ma-unite ang tao pero hindi angkop. Hindi sang-ayon doon sa plano ng Panginoon. Ang mag-ugnay at mag-isa sa bayan ng Diyos ay yung salita niya. So, sabi rito, Adam and Eve felt deceived. Yes, ito na, they had believed in false expectation. Their sin was separating them from God. What was God's intention? To redeem them. Ibig sabihin, may intention pa rin ng Panginoon na iligtas ang tao. He wants us to acknowledge our sins so He can offer forgiveness and restoration. Ayan. So ito ang solusyon. Ito ang solusyon na dapat i-acknowledge lang ng tao. Pero pag ang tao ay hindi mag-acknowledge, sabihin niya, tama na to. Katulad sa ating mga kapatiran sa iglesia, ay kontento na sila. Kontento na sila sa Seventh-day Adventist na ako. Hindi ko na kailangan yan hindi ko na kailangan mag-health reform, hindi ko na kailangan yan. Kontento na kasi. Yan ang tinatawag na lukewarmness. Lukewarmness, ibig sabihin, you are contented of your situation, of your condition. Hindi, pag hot kasi, hot, pag mainit, di ba, kailangan mo ng malamig. Pag malamig naman, kailangan mo ng mainit. So, God wants that you will be hot or cold. So, ibig sabihin may kaligtasan. Pero pag lukewarm, pag dyan ka lang, kampante ka na, tama na to, alam ko na yan, hindi ko na kailangan magbasa niyan, hindi ko na kailangan ng spirit of prophecy, kontento na kasi. So yun ang lukewarm, na they are actually contented of their situation or their condition. They are feeling rich. Yan po yung connection sa actually sa mensahe doon sa Revelation. Okay? Dito, the fate of the serpent, ito ng curse. Curse and promise. Ang kapalaran ng serpente at sumpa. Ito yung nangyayari sa ngayon. There is a conflict. There is a great controversy na nangyayari sa lupa. Kaya sabi rito, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So ito ang nangyari na mayroong tunggalian ng babae at ang serpente. Kaya nandito sa lupa yan nagaganap. Kaya nandito yung kasamaan, nandito yung evil na siyang naglilinlang. Ngunit may propesiya na siya ay mawawasak pa rin. Okay? So what does this enmity all about? The enmity referred to in the prophecy in Eden was not to be confined merely to Satan and the prince of life. It was to be universal. Satan and his angels were to feel the enmity of all mankind. I will put enmity, said God, between thee and the woman, between thy seed and her seed. The enmity put between the seed of the serpent and the seed of the woman. So dito, sa chapter 4, umpisa natin chapter 4 yung tunggalian ng mabuti at masama. Kasi pumasok na yung knowledge knowledge of good and evil. Yung paglabag ni Adam and Eve ay yun, may tunggalian na. Hindi lang yun naganap sa langit. Ang naganap sa langit, may tunggalian doon. Ngayon, dinala ni Satan yan sa lupa. Okay? Tapos, yun, nagkaroon na ng tunggalian na nahulog ang tao sa pagkasala. So ngayon, ang Diyos ay nagtanim din. Nagtanim ng binhi.
binhi ng katotohanan, yung liwanag. Okay? So magkaroon ng exist ng darkness and light. Ito ngayon ang tinatawag nating tunggalian na nangyayari ngayon. So, the enmity between the seed of the serpent and the seed of the woman was supernatural. Kaya wala tayong kakayanan dyan. Kaya ang ating gawin lang, submit, acknowledgement and recognition that God will do His part. Okay? With Christ, the enmity was in sense natural. In another sense, it was supernatural. As humanity and divinity were combined, that is actually the solution of God. I-combine niya yung humanity and divinity. Kaya yung divinity will actually overcome the humanity. Kaya natalo ni Jesus ang laman. Kaya nagkaroon ng pag-asa ang tao. So si Kristo ang ating pag-asa. Wala sa kung sino man. Wala sa pastor, wala sa iglesia, wala sa tao, wala sa asosasyon. Ang ating kaligtasan nasa kay Kristo. Iyon ang talagang tumpak. Ano? And never was the enmity developed to such a marked degree as when Christ became an inhabitant of the earth. So hanggat actually na lumawig lang yung mga taon, for how many years? 4,000 years. 4,000 years, paano yun? Ang 2,000, actually from creation up to the time of the flood. That is 2,000. From the time of the flood up to the time of Christ is 2,000. Okay? At ang calculation in human prophecy or the framework of the prophecy, ang tumpak na calculation sa Biblia, ang Panginoon lang nakakaalam. But we have the hint on how to identify or to recognize them. From that time of Christ up to the time of second coming, it would be 2,000 years as well. Kaya may mga taong nag-time set, pero it is not our duty to time set na Y2K tapos na yung sanglibutan kasi 2,000 na. Yun ang actually mga isipan ng spirit, yung mga nag-aaral din sa Biblia, nasabi nila, okay, 2,000 years na. So ito na yung culmination, pagtatapos ng 2,000 years. Kasi in every generation, okay, panahon ni creation, up to the time of the flood, mayroong judgment ng Panginoon. Mayroong flood nangyari, 2,000 years. And then from that time, umpisa na naman sa mag-count ka ng 2,000, din kay Kristo, dumating si Kristo as solution. Ngayon, from Christ until His second coming, some of the Christian or mga theologian, other believers says, pag 2027, kasi 27 na nabaptize si Christ, di ba? Year 27 nabaptize si Christ. Kaya sabi ng ibang mga Kristiyano, mga nag-aaral ng prophecy, 2027 darating ng Panginoon. Yan ang mga speculations, speculation ng tao. At sabi rin ng iba, ang mga 2030, like that, darating ng Panginoon. So yun ang mga speculation ng tao. But if you study the prophecy, you have signs, and God will proclaim when the 144,000 will be sealed. Yun ang sundan natin, yung prophecy. Hindi yung mga dates. Kasi ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga palatandaan. So infatuating power upon the holy angels, and all His powers were enlisted against it. So talagang gagawa ang kaaway na maligaw din ng tao. Kaya maraming mga speculations, maraming mga agam-agam na ito yung mga kwan nila ay hindi guided. Kasi they have no seventh. Wala silang 7
ipang-pitong katotohanan. Ito yung unpolluted o unadulterated truth. Hindi siya nabahiran ng kamalian o kasamaan. So yun ang kinakailangan na sundan natin. Kaya pinag-aralan natin ang prophecy so that we will be secure and safe na we are not against the private interpretation. Yung private interpretation ay gawa ng tao yan. Unawa ng tao yan. Kaya sabi rito na yung puot na nangyari sa lupa, yung enmity between the seed of the serpent and the seed of the woman is up to it is supernatural. Wala tayong kakayanan dyan. Kaya huwag tayong mabahala. It is God that is actually fighting. Tayo ay mga instrumento ng Panginoon na siya ang magbigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya He will purify the church. Kaya may mensahe siyang pinadala sa church para ma-purify yung church. Kaya huwag tayong magulumianan bakit nagkakaroon ng gulo sa loob ng church. Kasi yuning yan. Alam niyo sa Daniel 2, yung stone was cut out of the mountain. Yung cut out na word doon sa, alam niyo sa Hebrew ay gizar. Gizar, ibig sabihin to quarry. Kaya ito ang tumpak na pagka-interpret sa Biblia na yung stone na yon sa Daniel 2 is not the second coming of Christ. It is the quarry. It is actually the result of the quarry in the mountain. Kasi ang stone cut out of the mountain. Daniel chapter 2 verse 45. Kaya ito yung mga actually enmity. Ito yung puot ng kaaway na gusto niya hindi maunawaan ng tao. Kaya naliligaw. Maraming mga Adventist, sabi nila, the stone is the second coming of Christ. Pero yan ay maliligaw din tayo dyan. Kaya ang katotohanan ay pinapaliwanag sa atin, ang stone pala ay kwan yan. Hindi pala second coming yan, kundi purification. Purification of the church na yung stone na yan ay the church, the kingdom that God will establish. Verse 44, nasabi dyan, in the days of these kings shall the God of heaven establish a kingdom that will never be destroyed. Kasi pag nabuo na yung stone na yan, bakit isa siya? Singular. Because pinag-isa sila. Because Christ is the cornerstone. Okay? So Christ is in them. Binalutan sila ng katwiran ni Kristo. Kaya sila ay isang bato na babagsak at dudurog sa larawan. Papag-aralan natin yan sa prophecy. Isa-isay natin yan at sundan natin yung mga propesya. Ito ay kabahagi lamang sa ating pag-aaral na kung saan ay mayroon pong enmity, mayroong puot, mayroong labanan. Talagang ito ang labanan na hindi natin kaya because it is supernatural in nature. Okay? So, dito na tayo sa time. Pagtatapos ng ating lesson, if you have any question, clarification, sister? Wala na po, brother. Busog po. Klaro po ba? Opo. Okay, so yan ang part 2 ng ating pag-aaral. Ang part 3 ay doon na yung tinatawag natin na ano ang nangyari pagkatapos. Bakit pinalabas pa sila sa Eden? Saan ngayon ang Eden? So, ating malaman yan sa ating pag-aaral bukas kung saan yung Eden. At babalik ba yan ng Panginoon? Ayan, yan ang ating sagutin bukas. Okay, so at least kung nawala yan, ibabalik ba yan ng Diyos? Paano natin mapatunayan? At kailan mangyari yon? Ayun ang mga pag-aaralan natin. Integrate natin yung mga prophecy na ating napag-aralan
mga introduction lang sa prophecy, pero mayroon talagang serye na kung nagnanais na magkaroon ng prophetic study, yun ay Present Truth series na pwede tayo mag-form ng isang group another time, once in a month, once in a week, or twice. Depende po sa inyo. Kung mayroon kang kasama na mag-study ng prophecy, we can dig deeper on that. Ikuan lang sila kung anong time, once a week or twice a week. It depends upon your schedule. Just inform me para ma-schedule natin. Kasi may mga schedule din ako na iba para at least mabigyan natin ng panahon yung series ng pag-aaral sa doon natin malalaman kung importante ba yung spirit of prophecy. Kasi number 1 yun na ating pag-aaralan. Is it important necessity to have the spirit of prophecy? Yan ang una. When the spirit comes sa series natin sa prophecy. Okay? Okay po. Okay, so sa pag-close, can you have the closing prayer? Yes po. Tayo po'y lumuhod para po sa ating panalangin. Dakila at mahabag Diyos, tunay nga po, Panginoon. Kayo lang ang makapangyarihan sa lahat. Wala po kayong kapantay, wala pong hihigit sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa tinapay na buhay na inyo pinakain sa amin sa umagang ito. Panginoon, ang lahat ng aming mga natututunan na katotohanan ay magliwanag sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay kami ay madamitan ng inyong katwiran. Panginoon, aming idinadalangin na patuloy niyo po kaming kilusin ng inyong banal na Espiritu, na patuloy niyo po kaming bigyan ng inyong biyaya at unawa, Panginoon, sa mga katotohanan, sa mga mystery, Panginoon, ng inyong mga salita. Yeah. Hindi pa namin ito magagawa at mauunawa ang lubos kung hindi niyo po kami bibigyan ng inyong pahintulot. Panginoon, turuan niyo rin po kami, Panginoon, kung paano maging mapagpakumbaba lagi at mahalin ang aming mga kapwa. Bless niyo po, Panginoon, ang pamilya ng bawat isa na patuloy na magkuya ng pagpapala at maging instrumento sa iba. Tawarin po kami, Panginoon, sa kung saan man kami nagkasala at nagkulang. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. So, Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Thank you. thank you po, brother. God bless Okay, po. God bless. Okay, bye-bye. Bye.